Magandang araw po, mga kabarangay. Ako po si Benedicta Natividad, inyong barangay health worker or BHW. May pag-uusapan tayo kasi minsan may mga sakit na akala natin simple lang, pero kapag napabayaan, nagiging seryoso na pala. Halimbawa, napapansin ninyo ba, ang daming inuubo ngayon? Kung iba, simpleng sipon lang, pero yung iba, umaabot na sa pneumonia o TB. Minsan iniisip natin, ubo lang yan, pero saan ba natin yan nakukuha? Sa totoo lang, araw-araw natin siyang na-encounter sa usok ng sasakyan, sa alikabok, sa yosi kahit hindi ikaw naninigarilyo. At kahit simpleng katabi na inuubo na hindi nagtatakip. Kaya yung mga may sakit tulad ng ubo at trangkaso, pneumonia, TB, asthma, COPD, at kahit lang cancer, hindi yan biglaan. Unti-unti yan nabubuo dahil sa kapaligiran at nakasanayan natin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa isip. Minsan, may kakilala tayo na tahimik lang, hindi pala natin alam, may pinagdadaanan na. May mga taong nakakaranas ng matinding lungkot o depression, sobrang pag-aalala o anxiety, mga naiisip na hindi maganda, tulad ng pananakit ng sarili, at sa mga bata naman, napapansin niyo ba? May batang hirap makipag-usap, yung mga may autism, may batang mabagal matuto, may sobrang likot at hirap mag-focus, yung mga may ADHD, may pinanganak rin na may Down syndrome. Hindi po ito arte, hindi rin ito dapat ikahiya. Minsan, nanggagaling ito sa matinding stress, problema sa pamilya, kakulangan sa suporta, o mula sa pagkabata dahil sa development ng utak. At ang pinakadelikado, yung walang nakikinig. Ngayon mga kabarangay, hindi po natin kailangang maghintay na magkasakit bago kumilos. Marami po tayong simpleng paraan na pwedeng gawin araw-araw para maprotektahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Para sa kalusugan ng baga o respiratory health, unang-una, ugaliin po natin magtakip ng bibig at ilong gamit ang panyo, tissue o siko kapag tayo ay umuubo o bumabahing. Sa simpleng paraan na ito, napipigilan natin ang pagkalat ng sakit sa ibang tao. Pangalawa, iwasan po natin ang pagsusunog ng basura o pagsisiga sa ating lugar dahil ang usok nito ay direktang nakakasama sa ating baga. Kung maaari, panatilihing malinis ang paligid at itapon ang basura sa tamang lalagyan. Pangatlo, iwasan din po ang paninigarilyo at kung may kasama sa bahay na naninigarilyo, sana po ay gawin ito sa labas upang hindi maapektuhan ang ibang miyembros ng pamilya, lalo na ang mga bata at matatanda. Pang-apat, ugaliin po ang pagsusuot ng face mask lalo na kung may sakit, inuubo o kapag nasa mataong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Pang-lima, panatilihing maayos ang ventilasyon ng bahay. Buksan ang mga bintana at pintuan upang makapasok ang sariwang hangin at makalabas ang maruming hangin. Mental health, wellness, and suicide prevention. Upang maiwasan o mabawasan ang mga ganitong kondisyon sa isip, mahalagang magsimula sa tamang pag-aalaga sa sarili, magkaroon ng sapat na tulog, tamang pagkain at ehersisyo dahil nakakatulong ito sa pag-regulate ng emosyon at pag-iwas sa stress. Pangalawa, mahalaga rin ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili at sa kapwa. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan o professional kung kinakailangan at kung maaring huwag sana hayaang mag-ipon ang bigat ng isip. Pangatlo, paglalaanan ng sapat na oras para sa pagpapahinga ng simpleng paraan ng pag-upo, pakikinig ng musika o paglalakad sa labas. Nakakatulong ito para maiwasan ang stress. Autism, Down syndrome, and mental retardation. Ngayon, dumako naman tayo para sa kalusugan ng mga bata. Mahalaga ang pagkakaroon ng suporta ng pamilya habang sila ang lumalaki. Maagang pagkilala sa kanilang pangangailangan upang mabigyan sila ng tulong.
Para sa mga magulang naman, upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong sakit sa mga bata. Una, maaari kayong magpakonsulta sa healthcare providers para sa tamang nutrition at bakuna upang maprotektahan ang sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang ito. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-iwas ng bisyo, pag-inom ng vitamins at tamang pag-aalaga sa bata pagkatapos ipanganak, mapapalakas natin ang kanyang pag-unlad. Sa huli, mga kabarangay, ang kalusugan ay nasa ating sariling mga kamay. Sa pamamagitan ng simpleng disiplina at pag-ingat, malaki ang ating maitutulong hindi lamang sa ating sarili, kundi para rin sa ating komunidad. Tandaan po natin na ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa paggagamot. Kaya, sama-sama po tayong kumilos para sa isang malinis, ligtas at malusog na kapaligiran. Maraming salamat po at manatili tayong ligtas at malusog araw-araw.